hindi magsalita, hindi na makakapagsalita. Tanong ko kay Father Paul. Diba? Just a little background, bakit si Ray? Ano bang alam niyan? Hindi naman membro ng choir yan. Ayan, okay. A little, I'm not bragging, konting background lang po. I've been in seminary for 6 years, in the Oblates of St. Joseph, and I've been a member of seminary Schola Cantorum for 5 years. Opo, yan, kaya nag-choir din ako. Tandaan niyo, sino dito umabot sa kasal ni Vilma Santos? Ayun, Diyos ko, matanda na ako. Mga bata to eh. Kasal ni Vilma Santos. That was 1992, 1991, 1992. Kami po ang kumanta noon sa Katedral ng Lipa. Sisyal na lang. Babahagi ko lang how yung experience ko as choir members. And I've been a choir master of the seminary for 3 years. And then nung lumabas po akong seminaryo, meron po akong hawak na choir sa Quezon City, sa Our Lady of Mount Carmel Chapel. It is at the military diocese. Okay. Meron po akong senior citizens na hawak at meron po akong mga bulilit na hawak. Okay. During our time, di ko alam kung na-experience ni Brother Arnel, Brother Anna during our time, pag kami po ay membro ng isang choir at tatanga-tanga sa pagkanta, lumilipad po ang piyesa. Experience niyo yun? Sa mga golden choir. Inabot niyo ba yun? Miss Anna, inabot niyo? Sigurado ako. Lumilipad ang piyesa papunta sa'yo. Pati keyboard? Inahabot ko po yung mumurahin ka pa. Tintek na nota yan, hindi mo makuha-kuha. Ganun, anak. That's an experience. Pero gawin nyo yan ngayon, ubos lahat ng mga tubo. What I mean is, it is our sign of service to God as member of music ministry. And you know, kano po ka-importante ang music ministry sa pananampalataya at pagsamba nating mga Kristiyano. Hindi lang sa Katoliko, lahat ng larangan, iba't ibang sekta, hindi nawala-wala ang music ministry. At nakakatuwa at may nakikita ako mga bagong faces. Tanong ko, kilala niyo ko? Ay, okay. Sino hindi nakakakilala sa akin? Taas ang kamay. Ayan. Sige, huwag maiyak. Huwag maiyak, ulang bayad. Ayan. Don't worry, the feeling is mutual. Hindi ko rin kayo kilala. Diba? By the way, joke ko pag matalino. Pag hindi nyo nakuha, alam nyo na. Diba? Tanong po, sino nagsiserve? Ay, hindi nila alam mo ibig sabihin ng pagsiserve. Ano ba kayo? Choir. Sa misa, ano ginagawa nyo? Nakanta, that is your service. O, sino nagsiserve ulit? Yan. Yung iba dyan, anong ginagawa nyo dito? Di pala kayo nagsiserve. Ulitin ko, sino nagsiserve? Be honest. Liars go to hell. O liars may die. Very good. Thank you very much. Palakpakan yung sarili nyo. Sa second question is, sino nag-isip ba? Uwe. Eto na tayo, no? Ulit, sino nagsiserve? Thank you very much. Sino nagsisimba? Sir, di ba pag, brother, di ba pag nagsimba, nagsiserve, nagsisimba? Hindi. You may be serving but you're not attending the mass. Any lingkod ng simbahan, even us, maaari kaming nag-serve, pero hindi kami nagsimba. Yan ang laging paalala ni Father Paul. Serve ka ng serve, hindi ka nagsisimba. Yan. Iba kayo nagsiserve na nagsisimba. Okay. Yung nagsisimba na hindi nagsiserve, at yung nagsiserve na hindi nagsisimba. How many are you telling me the truth that during the duration of the Mass, yung focus nila sa Mass? Papuputol ko daliri ko sa paa at sa kamay. Kung meron sa inyo, lalo kabataan, that you focus 1 hour solely to the Mass while serving.
kayo makaibig ngayon. Takot kayo mamatay. Di ba? At hindi lang nangyayari sa inyo yan. Sa amin din. Ano bang pagkaiba ninyo sa amin bilang choir, bilang lingkod as Comre, Aserets, and lay ministers of the Holy Communion? Wala. Pare-pareho tayo nagsuserve. Iba't ibang paraan lang. Na hanggang ngayon, hindi natin maibigay yung buong isip at puso natin sa buong duration ng Mass as we serve as choir or music ministry. Tama ako, tama. Be honest. Ngayon titingnan natin. Bakit? Kasi naintindihan natin yung misa, pero hindi natin nauunawaan ang misa. Tanong ko, ano ang misa? Teacher ako. Kaya sanay ako sa tanong and question. Ano ang misa? Tawa kayo, no? Di ba? Hindi ba nakakahiya? Saan ka nagsiserve sa misa? Anong misa? Bakit? Oo, ito meron ako. What is a mass? Matatanda, tatanungin ko pa kaya? Ay, sorry. Huwag magtatanda. Ano ba tawag ko sa inyo? Mga thunders? Ano ba itatawag ko? Huwag kayong sali seryoso, mamamatay kayo. Sige kayo. Mga mommies and titas and kuyas. Kayo po, pag tinanong ko, ano ang misa? Madali lang po itong aking lecture. 30 minutes lang po ito and 2 hours. Yan. Opo, sino po? Sige, huwag po kayong mahiya, wala pong maling sagot. Lahat po tayo ay imperfect. Ang alam ko po sa misa ay pagpapaalaala sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ba, medyo theological, ano? Di ba? Remembering the passion, death, or the paschal mystery of Christ. Yan, medyo theological si nanay. Sa simpleng salita po kaya, in layman's term, anong pagkakaintindi nyo ng misa? Ayun si sister. Pagpapahayag po ng mga salita ng Diyos. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pwede naman natin marinig ang salita ng Diyos kahit wala sa misa. No? Pero kasama yun. Alam niyo po bang layman's term, very simple, pasasalamat. It is a form of thanksgiving. Diba? Gusto ko pong bigyan diin yung kahalagaan ng misa. Kasi, parang tinitake for granted po natin. Nagiging passive na tayo. Giging passive tayo pag nagmimisa. Okay. Tingnan nyo. Ha? Pag nagmimisa, tingnan nyo choir. Tumingin sa choir. Kano ginagawa? Ako po talaga napakakuha ko Ang tremitido ko Di ba? Tinitingnan ko yung mga ginagawa ng choir. Kanina lang Di ba? Di ba? At pag yung po nakikita kayong tao, nakakasira po ng spirit ng pagmamas. Why? Because you have distracted the people na sana nakapokus sila sa misa. Pero tingnan natin, ano bang misa? But before that, I would like you to watch this. Wala akong sound, brother. Brother Jim. Wala yung sound ko. Nawala. Oo, ito, pero wala siyang sound. Walang reaction. Oo.
Sige, tingnan nyo na lang. Mind na lang yan. Ulitin natin. Are you familiar with that clip? Familiar kayo? Sabihin nyo ko hindi. Sabi ni ba? Hindi po. Opo. Yung mga batang to, ano? Say yes if you mean yes, and no if you mean no. Di ba? Familiar? Hindi po. The clip is entitled The Parable of the Spoon. You see, kung ano nakikita nyo? Di ba? Hindi sila makakain dahil sa haba ng kutsara. At nag-iinggitan pa. Ha? Andin makita nyo sa atin din nagkaroon ng pagkakaisa, nagkaroon ng pagbibigayan, na they may not able to feed their mouth by themselves, but others may do and can do. Ano pong pinakikita? Common denominator po is, bakit tayo nabubuhay mga tao? Ano nagbibigay sa ating buhay? Ha? Ano? Yung pagkain. Di ba? Diyan tayo nagkakaintindihan. Kahit anong galit natin tayo, basta't may kain, bahala ka, basta't kumain tayo. Diba? Na kahit wala na tayong pera, okay, mangungutang para sabihin niya kung may pangkain. Na hindi ako pwede magpakasal pag wala akong handa. Na kailangan 7th birthday ng anak ko, meron 7 candles, may 7 layers of cakes. Basta't may makakain. Kasi doon tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. Lalo-layo sa kultura ng Pilipino. Bakit napasok ang pagkain? Mamaya po natin lalagay, ha? Okay, let's go to the Mass. The word Mass came from the Greek word Eucharistein, meaning to give thanks. Kaya sabi ko sa inyo kanina, the very layman's term of the Mass ay pasasalamat. To give thanks or be thankful or grateful. According to CFC, ano ibig sabihin ng CFC? Catechism for Filipino Catholics. Iba pa yung CCC. CCC is Catechism of the Catholic Church. Okay. Itong book explaining the CCC, Catechism for the Filipino Catholics, written by Father Robert Roch of Ateneo. Patay na po siya. Okay. Ang sabi niya, the Eucharist is the source and summit of Christian life. The other sacraments and indeed all ecclesiastical ministries and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and are oriented toward it. For the Blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church, namely Christ Himself. Kaya sa minister sa amin, ang tawag sa amin noon, extraordinary ministers of the Holy Eucharist. Pinatanggal yun.
Okay? Hindi yon ang tawag sa inyo. Because the Eucharist is the sacrament itself. And the Eucharist ay hindi mo nyo pwedeng gamitin. Kaya ang tawag po sa amin ay extraordinary ministers of the Holy Communion. Okay? Kasi yung Eucharist is solely for the ordained priest. Sila nakapag-celebrate ng Eucharist. The Eucharist, the efficacious signs and sublime cause and communion in the divine life and that unity of the people of God by which the church is kept in being. Remember that the Eucharist is one of the 7 sacraments, right? How many 7 sacraments do you have? Ilan? O 7. 7 times 7. Ang dami nyo naman sakramento. Kaya ito problema sa ating mga bata, no? Di ba? They don't understand the question. They just give the answer. My question was, how many 7 sacraments do we have? 1. And one of it is the Eucharist. Di ba? And sacraments is the efficacious signs instituted by Jesus Christ. Now, how powerful is the sacrament of the Eucharist? Kahit po 100 milyong rosaryo ang gagawin nyo, cannot surpass 1 faithful and sincere attendance of the Eucharist. Because Eucharist is the highest form of prayer. Hindi po siya second to the highest. It is the highest form of prayer. Kahit ilang novena pong gagawin nyo, kahit ilang santo po ang tawagin ninyo, without experiencing the sacredness of the Holy Eucharist, and then it would be useless for us. Ito po yung buhay ng ating pananampalataya. Na kahit nung panahon pa ng persecution, early Christians celebrating the Eucharist under the underground cemetery they called catacomb. Nagtatago sila just to celebrate the sacrament of the Eucharist. Now, we call it also Last Supper because it is where we represent the thing of the past. Yan. Di ba? Ang tawag po dyan ay pagsasagawa. Pagsasangayon ng gawang pagkapari ni Kristo sa pamamagitan ng sagisag at rito. Pagsasangayon. Represent, not represent. The thing of the past is made present during the Eucharist. Kung anong nangyari noon, we are not repeating it. Hindi natin pwedeng palitan yun kasi minsan lang si Kristo namatay. Isang beses lang siyang mag-sacrifice, maghiram, mamatay. You cannot repeat it. What we do during the sacrament of the Eucharist, we represent yung paghihirap ng Panginoon sa krus. Pinipresent natin yun, isinasangayon natin. And then what you're doing? You're doing TikTok. You're doing Facebook. You're doing IG. Alam mo, minsan nagkakaroon ako ng comparison. Parang naiinggit ako sa Iglesia ni Cristo. Sorry po, ha? Sa Muslims. May mga estudyante akong Muslim sa pabahay. When they go inside the mosque, leave everything. Your slippers, your shoes, your bag, your jewelries. You go inside only with your carpet if you have. You wash everything. They wash their mouth, they wash their nose, they wash their hands, they wash their feet, they wash their ears. Ang Iglesia ni Cristo, pag nagsasalita ang ministro, nakatutok sila lahat. Tayo. Nakatutok lang kayo pag wapo pare. Wapo ni Father.
Galing ni Father. Magsisimba ako, bakit? Si Father magmawas, gwapo na din. Pagkatapos ng mas, ano sinabi ni Father? Ay, ko, ba't ang gwapo niya? Di ba? Eh, sorry ha. Di ba? Real talk tayo. Eh, di ba? Kasi nung panahon namin, libro na yung choir, sa bagay wala pang cellphone o ano, talagang we use. Di ba? Yung folder. Di ba? Even the choirs of the Vatican, di ba? Pag nagmimisa si Pope, you cannot see that people were holding their cell phones. Di ba? During the Mass. Kaya lang kung pwede lang eh, ano? Okay? Kasi yung iba, nandito yung kopya ko eh. Di ba? Nasa cellphone ko yung kopya nung kanta. Di ba? Eh. Pagkatapos kumanta, swipe to Facebook. Swipe to TikTok. Reels. Diba si brother? Di pa nag-uumpisan na nirumon na. At kadalasan po, nakikita yun ng mga bata sa mga matatandang tulad natin. Pasensya na po ha. As part of the formation, as a member of the formation, as the head of the formation, ito sa mga gustong ipagdiinan ni Father Paul sa mga nag-undergo ng formation. Ang tamang ugali pagdating sa misa. Actually, we have two major parts of the Holy Eucharist. The first is the sacrament, the liturgy of the Word, and the other one is the liturgy of the Christ. Okay. Yung dalawa po ba ay mas mataas ang isa sa isa? No. Walang mas mataas sa kanilang dalawa. They are both equal in terms of sacredness. Pero tingnan natin. Okay, let's go first to the first part, the introductory rite. Okay, where you can see the liturgy of the Word. O sige, sabihin na natin apat. Isama natin yung introductory rite and the concluding rite. Sige. Let's go first sa introductory rite. Saan nag-uumpisa ang misa? Dito ko sa mga bata. Kailan nag-uumpisa ang misa? Hindi kayo makatingin sa akin. Hindi makatingin. Bato-bato sa langit. Tamaan bukol. Kailan nag-uumpisa? Sa mga grown-up ones, kailan nag-uumpisa ang misa? Saan? Ha? Ewan ko, kayo tinatanong niyo ako. Saan? Sa kalimbang. Saan po? Sa procession. Eh. Diba? Eh. Kasama doon sa procession. Why do we have procession?